Boy! Pungin na mo. Ba't kinong palakas? Kasi inaan mo kasi ang putang ina speaker mo, boy. Ba't kasi kanina ang hina, hindi kita marinig? Kasi depressing yung kwentuhan kanina. Okay, baba na ba? Hindi, tsaka malayo ako sa mic, Brad. Kanina. Kanina. Okay. Eto, professional ka na dito. Professional na, pare. Malapit. Ito, inihinga ko sa ni Aidan eh. Ang ina, pinapakailaman yung setup. Tingnan mo nga, lumakas ba? Lakas? Sobra? Pare, parang godlike na. Hindi ko na ma-comprehend yung sinasabi mo sa lakas. Oo, gago. Yung totoo nga daw yun, kapag narinig mo raw talaga ang boses ng Diyos, tangina, masisira ka ng bite. Kaya nababasa lang. Wala, hindi maka-comprehend yun. Oo. The programmer. Or you call it the programmer. Ngayon, ang babaguhin ko na yan, yung ano natin, ending natin. Tangina nyo may Diyos, tangina nyo may programmer. O kaya, tangina nyo, simulation tayo. Hindi, tsaka, ano tag dito? Parang ano rin yun sa ano, no? Lovecraftian na ano. Yung mga Eldritch horror, yung mga ano tag dito, elementals. Anong tawag sa kanila, pare, yung ganun? Yung mga monsters sa H.P. Lovecraft, pare. Kapag nakita mo daw sila sa sobrang terrifying, hindi mo mapatom. Makakaramdam ka lang. Hindi mo madidescribe. Oo. Yung ano parang gods ng mundo, pare. Kapag nakita mo raw si Cthulhu, 'di ba, pare? Pero tingin ko yan, yung ano na yan, 100% guaranteed. Yan talaga yung mangyayari, totoo yan. 'Di ba? Hindi mo maiintindihan man. Hindi mo nga daw may mga phantom, wala. Makakaramdam ka lang. Mararamdaman mo lang yung ano, masisira lang yung ano, anong tawag dito? Para masiraan ka ng bite, pare. O yun nga, feeling ko nga hindi mo na mararamdaman eh. Kasi parang, 'di ba, parang nakakabulag na liwanag na lang siguro kasi malamang mata mo lang din yung matitira eh. Huling-huling senses na pwedeng, alam mo yun? Pwede nga hindi. Pwede nga pare na sobrang hindi kayang i-process na ng utak mo yung nakikita ng mata mo, pare. Wala ka nang makita talaga eh. Emosyon na lang yung mararamdaman mo eh. Parang ganun, signals na lang, pare. Mas preto ka na. Fascinating. Tapos, ganun din daw yung mga, ano pare, yung mga enlightened one, Mac. Sa sobrang na-enlighten ka, parang alam ko na, nabanggit ko na to sa previous episodes eh, na you came to a point that you know everything that you cease to exist, pare. Naging null ka. Back to zero. You're zero now. Kasi alam mo na lahat eh, parte ka na ngayon ng lahat. Hindi mo daw pwedeng malaman ng lahat unless parte ka ng lahat. Tangina. Ayop na konsepto yan, pare. We're all one, we are connected, sabi nga pare. Ano yan eh, feeling ko talaga to si H.P. Lovecraft, pare, nag-MDMA to eh, no? Ano ba yan? Sino ba siya? Author yan, pare. Anong credentials niya? Ha? Si H.P. Lovecraft? Fiction writer? Oo. Parang siya yung mga ganun na fiction, horror, ganun, di ba? Tapos, pinakilala siya dyan sa yung Cthulhu na mythos. Paano babasahin yung putang inang mythos? Ayan. Tapos siya, mga influence niya si Edgar Allan Poe. Mas maraming guma-idol sa kanya kay H.P. Lovecraft, pare. Kung yung mga horror, pare, na genre, yung modern, no? Medyo inspired ng sa kanya. So, puta, solid din to, pare. Basahin mo yan. Sa sino isa si Big Brother, Mac? Yung mga paborito ko mga author eh. Alam mo namang hindi ako nagbabasa ng libro. Napanood mo ba? Yung book na Big Brother, napapanood mo? Hindi. Hindi pa napapanood yung book? Hindi ko pa napapanood yung book eh. Ayun, si George Orwell. Hindi ako, di ba? George Orwell. Ang galing nung pare, nung sa laki na yan ng influence mo sa isang genre or sa isang parang nagkaroon ng concept na based sa pangalan mo. Kapag sinabi nilang Eldritch horror, merong otherworldly na gano'n na parang Lovecraftian, pare. 'Di ba? Influenced by H.P. Lovecraft. Kapag yung dystopia na high-tech, tapos parang salamin siya sa society, tsaka kung gaano yung infallibility ng tao, Orwellian naman, pare. Di ba? Pag ikaw ba naging pangalan mo, naging ano yung nabaration, pare?
konsepto ng ano. Galleonians. Parang ano eh. Parang normal. Dito na kasi ang bobo kasi doon sa atin. Normanian, Bilmanian, Charonian ng puta. Ano ba? Pagka ako siguro pare ano. Yung sobrang tamad mo. Tapos pero idealistic, di ba? Idealistic ka. Mataas ideas mo. Tsaka yung pride mo sa sarili. Mataas yung pride mo. Tapos gusto mo pa rin maging art. Pero wala kang ginagawa. Tama? Tama? O applicable din sa'yo yan. Ako naman, di kaya lang sa'yo na-imagine. Pwede kasi yun kung may hawak kang bong eh. Yun yung perfect picture dun eh. May hawak kang bong, dahil mo lang iniisip, pero tamad ka naman. So, parang akala mo, marami kang right ideas, di ba? Bright ideas. Yung sa'yo kasi hindi ka nag-weed eh. Ay, hindi nga ako nag-weed. Ini-imagine ko ngayon, ang tanong ko ngayon, paano kung naging pothead ka rin, regular smoker ka rin? Given na ganyan na rin yung ano mo, yung alam mo yun, ganyan na yung galaw ng katawan. Siguro mas maaga akong ano pare, mas maaga. Mas malala kaya, ganun? Hindi, feeling ko mas maaga ako nag-stabilize pare kung nakuha ko talaga yung primary philosophy tsaka kung talagang sakto sa akin. Dahil ngayon, parang ngayon pala ako nagme-mellow out eh. Ikaw medyo matagal ka nang mellowed out pare. Meron mga, ang changes sa'yo siguro talaga pare kapag gumagalaw ang baso mo, barometro mo, millimeter na lang eh. Yung jump down ko from ano pare, talagang jump down lundag ako from yung ego monster na era, papunta rito sa putang ina. I'm just a part of the ano pare. Isa lang akong NPC sabi mo nga pare. Dati NPC. hindi ko matatanggap yung Mac. Putang ina, feeling ko main character din ako eh. Talaga. Oo nga, no? Oo pare. Tangina nga ako. Kala ko dati. Di ba nga, sabi ko nga kasi pare dito, marami kasi talagang tao no, na ang pakiramdam nila, ang buhay nila, pelikula. Oo. Mananalo ka. Di ba pare? Tapos na to, tangina, nag-ano na ako, naging miserable na ako, tangina, kaya, eto na, makikita ko na to, sisikat na ako, puputok na ako sa eksena, tangina, tas bigla kang madi-disappoint. Disappointment builds character, pare. Just yung ano, yung dire-diretso lang na pag-strive na pag-akyat, going to the top, na parang may ganong ano, may Pag ganong, bumulusok ang diretso, no? di ba? May parang may ganong ano eh, hindi ba responsibilidad? Purpose. Ano? Parang gano'n eh. Pag NPC ka mga gano'n, magta-try ka, pero never mo ma-achieve yun. Kasi meron talaga mga, ano, RPG, di ba iba? Hindi, yun nga pare, kailangan mo mag-breakthrough sa programming. Nakakatamad mag-break sa programming minsan men eh. Yun eh. Kasi ang dami mong alaman men. Tingnan mo nga yung ano pelikula. Ang ganda in yung high level na concept nung ano pare. Nung pelikula ni Ryan Reynolds, yung ano, Guy. Oo. Siya yun eh, NPC siya ito eh. Tapos binrek niya yung programming niya pare. Para sa babae. Para dun sa ano, para dun sa nakikita niya araw-araw. Tapos binrek niya, naging main character siya tol. Naging playable siya. At tingnan mo nangyari doon, social media din nag-viral lang din siya pare. Utang ina to, glitch lang siya eh. Ayun boy, kailangan maging glitch pare. Either main character ka. Totoo naman men eh, tayo mga pinanganak na nakasadlak sa lupa. Tsaka yung ano natin, mga sitwasyon na pinanggalingan natin, estado ng pamumuhay natin. NPC tayo men, para makalabas tayo sa programming natin, kailangan nating mag-glitch. As compared dun sa mga lumabas sa game, pre-created main characters na sila. Pare. Yun nga yun. No. Tapos may mga ano sila eh, mga special avatar sila kasi may player sila eh. Wala tayo dun. Marami pa dyan. May mga early, usong-uso to ngayon pare, early purchase bonus. Ibig sabihin, maaga nilang binili yung game pare. Meron sila mga extra armor, kahit pa aesthetic lang yan pare. Or sige, for the sake of ano no, ego. Siguro pwedeng hindi tayo NPC, hindi ka NPC. So sabihin natin ano ka rin na role player, may naglalaro din sa'yo. Pero ano ka pa, sobrang bubot mo. Sobrang bubot mo sa character. Wala kang enough tools, wala kang enough na alam mo yun, mga weapons para mag-dominate o alam mo yun, laruin ka ng mga special na programmers, ng mga gods. Bottom rank ka dun sa ano, hindi na ikaw yung meta. Totoo. Ganun kasi yan, pare, sa isang RPG, or sa nauso yan ngayon eh. Halimbawa, sa ganitong klaseng game, ang meta ay ang ano, M5, tsaka Desert Eagle, pare. So, yung ibang mga ano, tulad ng shotgun, hindi na ginagamit masyado.
'Di ba? May mga Mm. espesyalista na gumagamit nun, pero one of one karaniwan sa mga gano'n pare ta's meron ding mga characters na sila yung current meta, sila yung malakas. So, wala tayo sa meta never been tayo naging meta. Yep. But that's the dream. Never been, but that's the dream. Oo pare, na meron lang din makapaglaro na espesyalista pare, Oo, at eh. makita yung merit mo. Oo, eh, 'no? The very question nga kasi, which is too early to ask, 'no, what is the very purpose Of the game. of the game, of this Of game? of this game, oo pare. This Ano yung game, hindi purpose? natin alam kung anong kaninong baka maraming realities, eh. So, kung ito lang, what is the purpose of this game, 'di ba? Yun yung big question. Eh, wala, eh, parang farming simulator lang ngayon men, is to Could be, resource could gathering, be, eh. could be. Ang Pero kumbaga sa ano pare, sa StarCraft tsaka sa Warcraft, resource gatherer tayo tol, peon, yung mga tagaputol ng puno. ng anong resource, yun nga yung tanong, eh. Nung Yun anong nga, eh. 'di ba? Tangible ba siya o hindi? Kung tangible siya, sobrang special niya, alam mo yun? Could be gold, pero parang dapat naubos na natin lahat ng gold dito sa Earth kung yun ang importante man yun, or Fuel 'no, baka fuel pare. or intelligence. Baka nandun ka Yun lang nga, sa eh, ano. 'di So ba? nga lang, dahil Gaano kataas na intelligence, men? may mali nga sa programming mo pare, binigyan ka ng intelligence, binawasan ka ng konti sa charm tsaka sa ano pare, yung, ah, anong tawag dito, parang yung initial pocket money mo na paglabas mo pare wala, eh. Walang ano, parang From the ano yan, get. eh, parang sa talent, 'di ba? Parang, marami sa'tin nagtatanong kung yun nga, anong purpose mo? Ano na 'to, sa reality muna tayo dito, wala muna yung, simulation matrix shit. Oo. Bibigyan tayo ng gift lahat, eh. Feeling ko lahat tayo merong gift as Mm. individual, yung as an artist, artist 'to, hindi, Oo. puwedeng different talents, I don't know kung paano mo hanggang gaano kalawak yung artist na puwede mong sabihin, 'no, pero meron tayong built-in na talent. Ang problema, hindi lahat may kasamang manual. Tama. Yun yung difference. As compared sa mga bata pa lang or at least tayo, nakita natin yung gusto nating gawin, sa form of art, gusto natin mag-stand-up comedy. Tapos siguro kahit papaano, yung may manual tayo. Yung ibang pages siguro medyo teared up, 'di ba? May mga kulang na Oo. mga pages yung nakuha nating manual, pero alam mo yun, built-in na rin. Na meron, alam mo yung gagawin, ganito ginagawa 'to, ganito yung formula nito, ganito yung format nito. Pero sa iba, wala silang manual, so hindi na alam kung paano sisimulan. Kaya yung iba Totoo. siguro, kaya 'di ba, dun lang nila nadidiskubre, 40, 50 na sila, 50 years old na dun, "Oh shit, gusto kong gawin 'to, ito yung gusto kong gawin." So, ang Totoo, tagal nila totoo. ma-figure out, 'di ba, parang gano'n. Ako rin ba at tsaka may isa pa, na parang yung society natin is not built up to ano, to lift up certain talents, eh. Hindi Hmm, siya talagang parang given siya sa privilege few unless meron kang kasi yung ibang mga talent puwede siyang talent na hindi mo puwedeng pagkakitaan, eh, mm, na yun nga kasi dahil nga din mas malalim pa kasi dahil nga yung konsepto din talaga ng pera tsaka yun ng goods and trades na pare, na konsepto, eh, yung palitan ng 'di ba, ng mm, serbisyo at currency. mm. Kasi kung ano lang 'yan, sabagay mag-aano ka ba, magpo-progress ka ba kung wala ka naman din struggles, pero hindi, 'yan, eh, ah, Parang dati ano, eh, 'no, parang hindi ko alam, kung, baka sa'kin lang, na parang hindi naggo-go hand in hand ang totoong art at pera. Parang noon gano'n, eh. Tas mm, dahan-dahan, slowly, naiaano ng tao na ito yung gusto kong gawin, ito lang yung gusto kong gawin, ayoko ng gumawa ng kahit ano pa, ayokong magtrabaho ng iba na hindi ko gustong gawin. So, gusto kong kumita sa paraan na 'to, parang gano'n. So, parang yung pagtulak natin na tanggapin niyo 'tong ganitong ginagawa namin, oo, eh. Tsaka na ano nga, pare, trap nga tayo dun sa illusion ng choice, eh. May illusion talaga ng choice na parang, ah gusto ko 'tong gawin 'tong ganito na 'to, eh, ito yung pero established na rin yang mga pathways na yan prior pare, parang meron na rin naka-influence yan, eh. So someone, hindi ka pioneer, hindi ka naman naghanap ng talaga, eh, hindi ka naman din talaga yung ikaw yung, kumbaga trendsetter diyan sa kung oo, anong oo, oo. gawin Hindi pare, pong talagang inaaral mo para ma-figure out yung gano'ng klaseng 'di ba?
Di ba? Oo, tas naka-setup nga talaga kasi yung lipunan pare, naka-setup talaga yung society natin na kailangan mayroong functional. May functions tapos may exalted ones. Dun tayo nadali sa exalted ones, eh. Nung araw ang exalted ones pare yung pinakamalaki katawan kayang makipag-wrestling sa pare, saber-tooth tiger, 'di ba? Ba't ka makakuha ng maraming chicks, ha? Alpha, Or yung foil mo siguro yung naman, yung taong naman, magaling gumawa ng mga trap, 'di ba? Eh, paano kung alam mo lang magpatawa? Hindi hindi mo pa nga alam kung nakakatawa ka kamo. Oh, 'di ba? Hindi mo alam kung paano made-develop yun. So, yun, eh, yung hierarchy 'no, tangina nung yun yung wala yung mga unggoy. Oo. Yung meron din silang konti pero ewan ko kung hanggang saan yun na nila, na yung comprehension kasi talaga pare, nakaka-comprehend ka ng mga bagay-bagay. Meron ka impormasyon, napa-process mo pa impormasyon na yun, para makakuha pa ng iba pang abstract na concept. Kasi sa kanila fully functional minsan ng karaniwan na intelligence nila, eh. 'Pag sinuksok ko 'to, stick na 'to dito sa na 'to, sa butas na 'to, may mga lumalabas na langgam. Eh, yung langgam, masarap parang puwedeng kainin 'to. Oh, suksok natin, kainin natin, tools. 'Di ba? Instinct, intelligence, logic pare. Kaya dun lang Oo. ang tawag dun, instinct karamihan 'pag sa kanila, sa animals. Tas Kung ngayon naman, ikaw may naman may logic. comprehension ka, hand in hand, eh. Kapag may comprehension ka, magkakaroon ka ngayon ng compassion. Yung sa compassion, ano yung impact nito? Pagka naubos ko yung mga langgam dito, paano na yung nila, baka masira ko yung ecosystem. Hindi naman alam ng mga putang-ina unggoy yan, Wala eh. pare, wala. 'Di ba? Kaya nga yung mga locals halimbawa nag-introduce ka ng invasive species sa isang lugar, puwede niyang i-predate yung ibang mga yung ibang mga species dun, eh. Kasi hindi naman sila nag-isip, eh. Wala naman silang pakialam dun, eh. Law of the fittest pa rin sila pare. Meron ngang video na natatawa ako, ewan nakita mo na 'to yung, parang puma ba, parang gano'n. Basta cat pare, di ko alam kung tiger. Merong isang dun, unggoy, baby na unggoy na nasa puno, na inakyat niya tapos binuhat niya yung unggoy, nilaro-laro niya, tapos pinwesto niya ng maayos, tapos hinigaan niya, tinabihan niya, parang gano'n. Mm. Kaya na parang siyempre reaction mo dun puta, "Oh, holy shit, lupit na." Di ba? Eh, malay mo na nga naman pare, iniisip ko lang, baka busog yung putang inang pusa. Oo, baka. Di ba? Baka busog lang yung pusa, hindi trip kumain men. So, buhat-buhat lang siya ng unggoy, di ba? "Dito ka muna, try mong matulog." Alam mo yun, yung cameraman na yun, putang ina, try mong matulog, paggising mo wala na yung baby na yun. O Inalmusal baka niya na yun pare. o baka rin pare, Good mood siya, nasa good mood. Good vibes lang hindi. ako. Ano siya, exemption. Puwede naman kasi maging exemption, eh. 'Di ba? Puwede siyang siya lang Hunger? Gutom? Di hindi siguro. naman makakaramdam ng yun, baka namatayan ng siguro parang yun, buhay pa yung motherly instinct niya. Biological pa rin naman yan pare. Ang Biological pwede, oo pwede. biological, eh. Baka mamaya mo kapapanganak lang niya namatayan siya ng mga namatayan siya ng anak, 'di ba? Kasi gano'n yung karaniwan Ibang pare, story, pwede, oo. nagsu-surrogate mother yung iba, eh. Pero Ano, wait, gaano ba katagal nag-i-store yun sa memory nila men? siguro pare rin, eh, Di ba? hanggang sa kung kailan nila pinapakawalan yung mga anak nila. May gano'n sa mga halimbawa, ang aso mo, Pwede or aso yung mo, di ba? Pinanganak babae ka, nagkaanak ka ng aso, lalaki, lumaki yung lalaki, puta tinira ka ng anak mo, eh. Gulat ka nalang, "Puta inanak ko 'to, tinitira ko, nandiyan yung aso, eh." Nalimutan na Oo, nila pare. biological na rin naman. Hindi, kaya nga gano'n din yun pare pagdating dun sa na 'wag mo lalagyan masyado ng emosyon, biological yun. Yung nurturing nila na na instinct nandun pa kasi nga mataas pa yung hormones nila na nagdidikta sa kanila para maging nurturing nung mga panahon na yun. Halimbawa, ayan katulad nga meron Yung kang nurturing siguro yung nakakapit pa rin sa kanila. may pinanganak na tuta tol tapos namatay yung nanay. Ibigay mo sa aso mo na na babae, alagaan ng aso na magkikikin, maaamoy niya yung hormones ta's biglang magpo-produce ng gatas yan, may gano'n pare. Naka-program naman yan kasi yun tol, propagation of the species, pagpaparami pa rin yan, eh. Hindi siya yung parang for the sake of altruism, yung parang for the good of mankind, putang ina, for the good. 'Di ba, malabo, eh. Hindi ba pwede? Na do'n sa mga hayop, bihira, eh, pare. For the good Kasi of mankind? tayo, oo.
tayo. Kasi Hindi ba parang parang baka nga mayabang lang tayo, Mac, naghahanap pa tayo ng higher purpose, wala naman din talaga, parang normal lang tayo nung organismo, eh. hindi, yun talaga yung ano nun, yun talaga yung pupuntahan nun kasi nga meron kang ano, binigyan tayo ng consciousness pare, to separate us from other living things on this planet. Mm. Yayabang ka talaga pare. Yung dominion mo over, ang feeling mo yung dominion mo Oo, over everything. given na siya, eh. Kaya kaya ka ano pa, kaya nagkakaroon ka rin ng ano, eh, ng kayabangan nga na talagang, "Puta, kontrolado ko 'to." Eh, nakalimutan ng ibang mga tao, gago, meron pa ibang forces na mas malakas diyan. Sunog, wala kang magagawa sa apoy, bagyo, lindol, 'di ba? Yeah, man. Kasi pare, sabi nga ni George Carlin pare, 'di ba? "What will happen to the earth if men continue to do it like this? Tangina, the The earth earth will be is okay. fine. We're all gonna The be dead, but the earth the is people fine." are fucked. 'Di ba? Yun nga yung sinasabi sabi ko, "Ay tangina, oo nga 'no, kayabangan din kasi natin 'to, eh." Sobra, man. Kailangan mo din talagang ano, yung para walang hypocrisy yun, eh, kapagka sinabi mo na ano pare na, ah, ginagawa ko 'to, gusto kong mag-conserve para sa akin, para sa atin, para sa future generations, not for the earth pare, hindi, wala. Mm. I mean, walang gano'n, Too arrogant pare na alam mo 'yun. Pero feeling ko, hindi ko isisisi sa tao yung ganyang klaseng behavior kasi medyo iba na 'yan, eh. Feeling ko ano 'yan, itinuro. oo pare. Parang itinuro sa'tin, eh. Oo, tinuro sa'tin yan na gano'n na parang ano tayo, ganyan, the individual is ano pare, parang yun nga, yung individual talaga ang, importante, tsaka yung the collective. Oh, shit, Oh, the shit. The collective. collective daw, sabi? Tangina, collective. Kapag nagsama-sama talaga pare, minsan talaga meron talagang may mga the majority is not always right, chong. Oo naman, oo Oo, naman. pare. Sabi nga nila, history is written by the victors of war. Hindi laging ano Pwede mong at alam mo ba na mas minsan 'no, or hindi ko alam kung minsan, mas madalas na parang tama yung na mas tama kapag ikaw lang mag-isa. Alam mo yun or 'pag konti lang kayo, kaysa oo, yung oo. lahat na nag-a-agree sa isang bagay na parang, "Wait a minute, teka lang parang may mali." Oo, eh. Kaya parang ang masaya nga dito dapat talaga ano lang pare, increments lang talaga yung pagsasama-sama ng mga tao men. Alam mo yun, yung bawas-bawasan natin pagiging community. Yan social media na yan, 'di ba pare? Bawas-bawasan natin. Alam mo, oo, tama, may pinagkukuwentuhan kami ni Kin nung nakaraan diyan, eh. Tama rin yun, tama yun, bawas-bawasan yung eto yung tamang timpla, eh, bawas-bawasan yung pagka-community and shit na alam mo yun, mag-ano tayo, tulungan tayo, magkuwentuhan tayo lagi, alam mo yun? Oh, Hindi 'di natin ba? kailangan gawin yun. Pero it doesn't mean that we're not gonna live as a community, hindi naman, eh. Yun Puwede naman kayong yun. mag-exist ng kanya-kanya lang kayo for example ng bahay, kanya-kanya kayong buhay. Ang community lumalabas kapag nasa isang chaotic na sitwasyon pare. Ito Oo, yung sabi ni yan, Kin yan. nakaraan. Kapag kunyari merong baha, may trahedya, may sunog, Kalamidad, giyera. lalabas ang pagiging tao mo. Kasi ang Mm. unang-una mong gagawin ay tumulong. Oo, pare. Yun ang Tama. unang-unang gagawin natin pare 'pag nag-scatter tayo biglang may kung ano mang bumabagsak diyan pare. Tulungan, yun ang unang gagawin ng tao. Regardless kahit galing pang preso yan o may tattoo and shit yan. 'Pag ganong sitwasyon, tutulong ka. Oo. Yun yung Ay yun innate nga yung ano, eh, sa ating yung mga tao. oo, kaya gano'n yung nangyari kapagka nagbi-build up ka nga talaga ng kumikita mo yung ano pare, halimbawa may mga tumutulong na sa mga firefighters, nagpapakain, tangina, may isang community ng mga tanga na, "Oh, baka wala namang health permit 'to, tawagan natin sanidad." Oh, 'di ba? Hmm. Kasi collective mentality din yan pare na ano, Oo, yan. Eh, Ano na yan, eh, yung mga madungis na yan, eh, na oo, tsaka dito men alam mo parang source ano din yan, eh, source ng krimen, eh, lalo na dito sa Pilipinas men, puta kasi patong-patong tayo men, eh. mm, We're living on top of each other. mm, Or ano pare, wala ka talagang ano, 'di ba kung nakapunta ka nga talaga sa ibang bansa, pagka nakita ka ng mga bahay na hindi talaga sila ano pare, malalayo yung
Hindi mo wala kang nakikitang nakatambay sa labas. May nakatambay man sa labas, putang ina parang ano 'to, totoong tao ba 'to? Oo, tangina ikulong mo pa 'di ba? Mm, Tao pa rin puta may territorial pa rin diyan 'di ba? Animal oo, pa rin 'yan pare, may oo. pagkahayop pa rin so ta's ilalagay mo sa isang kulong at masikip na dikit-dikit na lugar, Totoo puta pare, magbabanggaan talaga. babanggaan talaga. Mm. Tsaka ano, yung hindi nagkakarespetuhan ng ano naman, meron naman may extreme version naman yun, yung parang hindi nagkakarespetuhan na espasyo, sobra naman sila nagiging protective sa espasyo nila, gawa ng isolation, 'di ba? So, Mm. dapat din talaga meron delicate balance talaga, 'no? Kasi napansin ko yun, nakita ko dun sa mga crime dito sa Pilipinas pare, puta, mga ano lang, yung, away lang sa parking, sa ganito, ganyan, 'di ba? Mm. Kasi magkadikit kayo ng bahay pare, tangina yan. Tapos ngayon itong kapitbahay mo iniisip niya kaya niyang tapakan yung ano mo pare, tapakan yung teritoryo mo or gano'n or hindi niya naman ikaw naman tanga masakit ka naman magsalita. 'Di puta mamaya magkasaksakan na kayong dalawa niyan. Suntukan mo na kayo tapos 'pag may natalo may mananaksak gano'n naman lagi dito pare. Parang yung ano Mad world pare, oo pre kapag all miserable ka around me. Ano na? 'pag miserable ka sa pera Mac, kapagka ano, lahat yan pare tangina ang bilis ng bugnot mo pare tangina talagang magdidilim paningin mo, puta pumatay na lang kaya ako. Oo, yun Parang may nakita ko ang ano na ano, may ano yun napanood ko na ganito parang ang pinag-awayan yata nila, may basketball court bro, naka-padlock lang yung net. So tinanggal niya yung ano padlock, tapos pinatigil niya, tas sinitas-sitas siya, tapos inano daw siya pare, pinalo daw ng kahoy sa tenga yung matanda, 60 plus na, eh. tangina. Pinatigil yung pinalo niya sa ulo yung matanda men, 'di ano yung tenga. Tapos naisip daw niya, tangina araw-araw niya akong ano 'pag tuwing nung nakita daw niya ulit parang balewala lang daw yung ginawa sa kanya. So naisip niya, "Puta 'pag hinayaan ko 'to lagi akong gaganituhin nito." Umuwi sa bahay sinaksak niya, tanginang 'yan, patay. Isa na sa Wild, pare, galing, 'di ba? Yung territorial dispute, tangina talaga, ayop, rock and roll. Kaya case kayong mga pare. nakatira sa mga ano, mas maigi na rin yung hindi ka talaga nakikipag-usap, tango-tango ka lang, 'di ba? Totoo Mm. din, less talk, less mistake, puta makikipagkapitbahay ka lagi, men, oh shit. 'Pag ano lang, 'pag kailangan lang. 'Pag may tanong, puwede naman magtanong, hindi naman Puwede ka naman suplado, din hindi naman magbigay ng kupal, payo, alam mo yun? oo, 'di ba? Para kapagka nanita ka, 'di ano rin, Abutan alam mo yung ano, 'pag may mga ganyang kapitbahay para mapatupi mo, abutan mo lang ng pagkain, abutan mo lang pagkain pare kasi malambot talaga Pilipinas sa gano'n, dahil nga Tataas talaga yung balikat kahit ano, Akala ko suplada yun. mabait naman pala, nagbigay Hindi ng ano, naman pala. spaghetti. Tas maya-maya habang kinakain, "Di masarap." Pero nag-abot ka pa rin. Pero yung Nagwa darating ka na sa punto na ano, "Pare magkapitbahay tayo, magkainuman tayo." Hindi pare, gumawa ka rin ng linya. Tangina si ano nga, si Lo, Hmm, naghahanap ng uupahan na bahay. So, parang trip niya dito sa'min sa fiesta para oo, isang, subdivision. Tas hinahanapan ko siya. Tas meron dito sa tapat namin mismo parang katapat ko sila ano 'di ba, sila Bayaw. Yung next hmm, na bahay hmm, pinapaupahan. hmm. Yun daw i-offer ko kay Lo. Puta sabi ko, masasayang yung pagkakaibigan namin diyan. Alam mo Oo, yun, darating sa yung panahon na nagkikita na lang kayo diyan sa street, pero dahil meron kang kailangang gawin, magbabatian na lang kayo na parang colleague lang, alam mo yun, na parang, "Men, pasok." Yung gano'n. Siyempre oo, sa pagtagal yun na yung ending nun, sabi ko, ayoko nun, yung mawawala yung sabik mo sa kaibigan mo, tangina mm. yan. Over familiarity breeds apathy pare. Oo, kailangan yung ano, at least okey yung mga few blocks away dito, okey yun. Kasi Huwag ka na nga malamang hindi kayo hmm, magkikita talaga, bihira yung magko-cross ng path niyo, huwag ka na ngang lumayo pare, yung ano, yung dating ewan ko, yung setup ng pamilya pare na nasama-sama sila sa isang bahay tiyong may sawaan. May sawaan Oo, 'yan. oo. Kaya nga laging nag-aaway, kaya nga lahat ng nasa kunyari mga anak mo for example,
may ano, eh, may parang gusto kong lumaya, may gano'n. Parang nakakulong, eh. Hmm. Yun Dami na kong ano ka nakikita ka pa rin naman, eh, pare, o ano kayo, tas ang dami niyong pinsan dun. oh, shit, Yung hassle tapos yung yung gano'n pare. sino manonood ng TV ngayon? Tas hindi mo Oo, naman yung TV, tas oo, ano ngayon yun, ano na yun pare, yung kaninong karapatan na, eh, sino yung ano na yun pare, oo, yun na yun, magbi-breed yan ng napaka-symbolic, distrust. napaka-symbolic sa ating Pinoy yung ano, gano'n 'no, yung sino may hawak ng remote, Hmm, 'no? alpha yun, eh. Isang bahay, sa household. Ako isa rin sa mga ano ko yan kaya gusto ko talagang tumira ng solo. Yung gusto ko ako yung masusunod ko ang lalabas diyan sa TV na yan parang gano'n. Oo, Kaya nung unang-unang upa namin no'n medyo magaang-gaang, puta bili kaagad ako yung ano VCD tsaka ano, tsaka TV yung mga surplus. hmm. Putang takbo kaagad ako isang set kaagad ta's maraming ano VCD na bala. Oo, kung ano yung pinapanood ikaw magdidikta, eh. Oo, ta's biling ano carpet na yan sa ukay, putya sarap. Eh, yung problema nun pare hindi na nga pina-enjoy sa'tin ng matagal yan pare, dahil may sari-sarili na cellphone yung mga bata, eh. Meron na silang mga ano, puwede silang umescape ng mag-isa nila, eh. Oo, Minsan nga sabay iba-iba pinapanood ninyo, eh. Kung hindi ka ba magse-setup ng, "O manood tayong pelikula sama-sama." Hindi oo, hindi rin ano yun, eh. May magke-KJ pa, "Magta-tablet na lang ako pa." Putang ina mo, Hindi mo na ako hindi mo mahal, nare-respeto, eh. hindi mo Mahal. ba ako mahal? Alam mo ba mahal na mahal kita tangina mo ka. Matapang ka muna, tapos Matapang muna, oo. tas nare-realize mo, "Tangina mo, babalik sa'kin sa bahay na 'to, pakain ko kayo." Ano yan, eh, yang toxicity talaga ng ano pare, yun din. Kaya double-edged sword madaming mga nakikita ko ngayon sa internet parang niro-romanticize yung ganyan, bayanihan, yung pakikipagkapwa. Gets ko yan pare, yung community gets ko yan, pero na-o-over na tayo min. Mm, Huwag niyo i-romanticize masyado, marami ring pitfalls pare. Dapat kung dini-discuss ninyo yang, sense of kapwa, sense of belonging na yan na puta, natawa ako, eh. Nandoon si tahimik pa, "Oo pare noble, altruistic pare." Pero marami ring ano yan, eh, alam maraming mo pare kung bakit misunderstandings. nila pinipilit yung mga ganyang galawang community, large groups, in large groups yung mga tao. Kasi 'pag ang tao nasa isang grupo, nakakapag-produce ng pera pare. Sabagay mas madaling Maraming kumita. opportunities. So, yung mga oportunista dun, 'di ba? Kaya may mga Mm. grupo-grupo, eh, maliit na community, volunteers, suporta nitong gan'tong pulitiko, Oo, eh, tsaka ang nakikita ko pa nga rito pare, sabagay may kasi may pera sari-sariling pare. business, eh. Although noble 'no, sabihin na natin noble sa noble pare, ano 'yan, eh, isa, takpan na lang natin yung mga problema ng Pilipinas. Parang it's a highly idealized version of the Philippines na, "Oh yes, it's not perfect, it has its own it has its own flaws, but the sense of community is strong." Tangina, kasi hindi niyo naman na-experience na tumira sa totoong komunidad. Di niyo nakita kung paano po kinang-inang 'yan yung kapagka natanggal mo yung nagalaw mo yung jumper ng kapitbahay niyo puwede ka niyang saksakin. Yun ba yung community? Ano yan, eh, in certain situations, it's always on a case to case basis, walang isang konsepto na absolute. Mm, 'Pag naniwala ka sa absolutism ng isang bagay pare putangina dun na talaga, diyan ka masisira, dapa. diyan ka madadapa, absolute 'to, eh. Hindi man perfect ang Pilipinas, bla bla. Tapos ito geared pa 'to pare sa ano, geared 'to sa mga Pilipino sa diaspora 'no. Diaspora, ibig sabihin yung, mga Pilipinos na outside of the country itself pare. Mm, Within the Philippines and the diaspora. Ibig sabihin, the larger Filipino community even outside of the country. Parang geared towards siya dun is to reintroduce it to yung mga sabagay maganda siya para dun sa mga yun, applicable yang mga yan dun sa ano. Kaya, kapagka pumupunta yang mga yan dito parang ano, eh, halos lahat nagmumukhang Filipino baiter kasi hindi nila nago-gloss over nila yung talagang yung realidad ng buhay dito sa Pilipinas, 'di ba? Kasi ano lang yan, eh, tapos ang mga Pilipino naman kinakain yan kasi gusto natin makakita ng idealized version of a Philippines pare. It's a pipe dream, eh. Ito mm, yung pangarap nating Pilipinas na nakita, "Uy, nakikita ng mga foreigner, kita niyo na, nakikita nila ang pride. ganda-ganda ng Mm, Philippines." Pinoy pride.
Pinoy Mm. pride. Oh, diyan tayo ano, kaya walang progreso dahil ganyan. Hindi Laging ano, masama ba socialistic. yung magkaroon ng sense of pride, for example, ng isang patriot, 'di ba? Maganda pare na may sense of pride ka on the right places, give credit where credit is due, but give criticism where criticism is allowed pare. Mm. Or it's needed rather than allowed pare. 'Di ba Allowed. parang gano'n naman yung nangyayari, 'di ba? Magsasawa nga lang tayo sa mga gano'ng mga Filipino veteran na creator, hahanap tayo ng bago. Oo, hanap ka na ng bago na Oo. puwedeng, medyo hindi siya Kahit Filipino. anong genre ng content creation ng West pare, 'di ba? Kaya mas gusto ko May pa manood ng mga Pilipino na, may content silang pang Pinoy. Kaya mas gusto ko pa manood ng Pilipino na OFW, pare, yung mga nakatira sa ibang bansa. Paano yung buhay niyo diyan? Dubai? Oo, kapapanood ko lang kagabi yung Dubai, kay Aga Mulak. Ang ganda rin nun pare, tangina totoo yung ano nun, panood ko yun pare. Oo. Sira si John Lloyd dun, tanginang yan. Sobrang insecure niya sa kuya niya 'no, tangina, Mm. hayop. Ang haba nga lang din ng hayop na pelikula na yan. Haba nga rin, eh. Okey din naman pare, okey din naman. Pero Maganda iba rin yung Milan, Bok, ganun din yun. oo, yun yung hindi ko pa nakikita. Piolo yun tsaka Ngayon ko pa lang ina-explore ang mga ano, eh, mga Isabel drama. Hindi, ang Sara. hinahanap ko kasi ano, yung 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 acting nung mga artista natin pare. Pare tangina Kasi galing yan dun, Piolo matagal dun. na panahon na parang hindi mo inaano yun, eh, 'di ba, ini-ignore mo lang yan. Mm. Nabuksan yung mata ko nung sa ano, eh, yung sa kanino 'to, yung palabas ni Eric Mati, Alin? yung Ano, On the Job. OTJ? Oo, On the Oo, yung Job. On the Job, yung aktingan, sabi ko, "Puta, puwede pala yung kaya pala nila yung mga gano'ng klaseng aktingan." Sila Oo Piolo, pare. sino 'to, si Tisoy, Si Rayber? Gerald Anderson. Si Geraldo. Putang ina, sabi ko, "Okey din, puwede pala Napanood mo yun." na yung series, Bok? Ni Hindi OTJ? pa nga amin, hindi pa, Tangina wala pa akong makita na ano, eh. maganda. May nagpahiram kasi sa'kin ng HBO Max, puwede mong panoorin sa HBO Max. Shit. Hiramin mo sa mga tropa mo HBO Max. Uy, kung meron kayong HBO Max, pahiramin niyo si Mac para mapanood niya. Ako hindi ko pa napapanood, eh. Wala dito Ganda sa men, galing ni Dennis pinag-i-streaman ko, Trillo eh. dun, Bok. Okey, Dennis Trillo pala yan, okey. Oo, Dennis Trillo. Nandun pa rin sila ano dun, basta siya tsaka si Bandolp, galing ni Bandolp dun, pukang inang yan. Nag-shine si Bandolp dun pare, ano siya, yung role niya parang preso na ano, parang mamamatay tao na ano na, hardened. Okey, Ganun dating kinangina, tas sa komedyante magaling din, nice. katakot, Oo, kailangan ko rin mapanood yan. Oo, Oo, yung yung mga gano'n, gano'n. yung mga gano'ng aktingan yung hinahanap, kaya nga ngayon ine-explore ko na pati yung mga ano, tsaka yung kung paano yung pagkakasulat kasi ng pelikula, 'di ba? Oo, Mm. magagaling din talaga, maganda yung storytelling, eh. Kaya tuwang-tuwa ako dun sa ano, sa Catherine Bernardo tsaka sino yun? Si Si ano, Alden? Alden, oo pare, sobrang connect, sobrang magka-sync sila. Mm. Kung hindi mo makita yung na uma-acting silang dalawa, putang ina, galing nung combination na yun. Feeling ko nga maganda ring combination si Catherine at saka John Lloyd. Oo, baka. Oo, pare. Parang malaki ring potential nun. Ay puta, Bok, kung nandiyan ka na rin lang, panoorin mo ng Dekada 70. Dun una nag-breakaway dun ko nakita ng nagalingan ako kay Piolo. Galing na galing ako kay Piolo. Dekada 70, sige Oo, nga. tol. Vilma Santos yan, Christopher De Leon, pukang inang yan, masterclass sa acting, Bok. Anong year yan? Ano, early 2000s to, Chong, Ano pa siya, Anong tawag dito tungkol sa martial law? Luwalhati Bautista pa writer niyan, men. Isa Okey, sa mga ano natin, tol, national artist din yan, si yes Luwalhati sir. Bautista playwright, pare. Ganda. Tangina, basag ako nung ano dun, pare, umiyak si ano, Basta merong eksena dun na nag-breakdown si Christopher De Leon, tangina, sabi ko, "Okey, tangina, dadala ako rito, ang galing, Tas tamang-tama yung mga sinabi. Ano pa kasi, salamin din nga ng lipunan, yung true art talaga, 'no, Mac, 'no, dapat talaga ano, kung gusto mo ma-achieve yung may part din talaga na ano ka, salamin ka ng lipunan, pare. Hindi ka Mm, nandun for entertainment value or for escapism purposes lang. mm, Dapat meron ka rin talagang although nandun din yung entertainment value, mas maganda sana kung bukod sa entertainment value nakakadagdag ka ng, anong tawag dito? Parang ano nga, yung problema sa naimumove ka lipunan, ng konti yung diskurso, tama? ano? Nakakapag-move ka ng konti ng diskurso. Mm, oo mismo, konting Pero kontribusyon.
Yun nga yun pare yung ano, pero wag kayong magkamali, itong mga nakikinig sa'min baka mamaya isipin niyo, "Oh, tangina kailangan may purpose." Sobrang ano, sobrang hippie shit na may message lahat ng hindi. Alam mo yung dapat yung importante lang sa'yo, kapagka hindi importante sa'yo ginawa mo ng ano, wala rin yan, eh. Lip service yan pare. Anong tawag dito, pandesal na walang laman. Hindi Ugat. tsaka ano kasi yun, mararamdaman mo kapag yun naman yung purpose, kasi masaya ka dun, eh. Oo, oo, oo. Yun yung ano, yun yung delicate balance nun pare 'no? Dati iniisip natin pare kailangan may message yung ganito, ganyan. Hindi, eh. 'Pag hindi importante sa'yo yung messaging pare wala rin. Mm. Di rin magtatagal sa'yo, eh. Daming madali lang kasi gumawa ng escapist pare, na escapism. Kailangan din naman. Aware ka ba Hmm, na hindi tayo nag-intro? hindi tayo nag-intro talaga men, rekta tayo. Kanina ko pa nga Ano inisip kung saan sisingit, eh, pero ang ganda ng usapan. anong oras na? Patay na, Patapos na. 'di pa nga tayo nag-i-intro. Pasok Dumating kayo. sila rito, pumasok lang sila pare, hindi nandiyan na yung Andiyan na ay, sila kanina, kaya pala hindi hindi ko ko napansin. napansin. Hirap Ayun na sa'yo Mac, pala. 'pag sabog-sabog ka hindi mo nakikita may mga kasama na tayong iba, eh. Eh, Hindi siyempre mission yung mga yan pare, tao 'pag yan. ikaw ay komportable sa community na ginagalawan mo, wala kang pagdududa at pag-aalinlangan, 'di ba? Tama. Katiwala lahat yang mga yan. Eh, kaya kayo mag-ingat din kayo sa mga community-ng pinapasukan niyo. Tulad ng mga village. Village ang puta. Pero Oh, yung ano, yung tamang-tama yung tema natin Mac 'no, umikot lang din kasi yung ano, eh, purpose, eh, ng arts, ng ayun, ano, pagiging artist, 'di ba? tingin Pero ko, mahirap talaga maging artist na kumakalaman sikmura men, sa totoo lang. oo naman, Hindi oo kasi naman. naka-setup talaga yung mundo natin, parang one of the few lang, eh, 'no? Oo, An ano, kailangan exceptional ka, meron kang konting exceptionality. Either feeling ko ba yung mga, modern artist or at least yung mga artist pa rin talagang legit ngayon, ano, eh, kailangan tine-train mo rin yata yung sarili mo, eh, na kasi minsan kapag artist ka ta's nakaramdam ka ng konting success, siyempre masasarapan ka dun pare, oo, ta's pare. nahihirapan ka bumaba. Yun, Hmm, eh, nahihirapan bumaba, so dun ka magkakaroon problema. Unlike dun sa iba na, tine-train nila yung sarili nila na ma-satisfy or ma-content siguro with alam mo yun, "Eto lang, ibebenta ko lang 'tong ano ko na 'to. 'Pag nabenta ko 'to, good na ako for the year." Mga ganyan. Hindi na ako masyadong mabubuhay ng luxurious hmm, kasi hindi naman laging dumarating ang pera. Depende kung meron lang akong magawa na bagay para ibenta. oo. Pero marami talaga kasi nabubulag ng chasing the dragon, habulin mo ng habulin yung Mm, next high. You're just mm. trying to get to the next high. 'Pag hinabol mo kasi ng hinabol yung next high talaga pare puta, baka maging ano na, either hindi, puwede ring hindi mag-downfall, wala. May mga tao talagang hindi nagkakaroon ng downfall, eh, 'no? Merong hindi inaabot Mm. ng karma, eh. Baka sa Oo, next na oo, yeah, oo, actually, oo. meron, eh, Dun ka nga meron. mapapaisip na, puta, may impyerno ba talaga? Alam mo yun? Sa sobrang sama ng tao dito, mapapaisip Oo, ka na, may impyerno kaya talaga? kaya ang sarap para parang maniwala talaga na may impyerno, eh, or 'di Yun ba nga, parang eh. or yung Pero karma, 'di pero ba? bakit 'tong mga 'to, alam mo yun, parang hindi nila alam. Alam mo yun, parang meron ba silang alam na hindi natin alam? Bakit kaya nila gumawa ng gano'ng klaseng 'di ba, kasamaan sa kapwa. Totoo. Eh, Sa pero tingin ko balik tayo sa ang purpose natin pare, oh, ay huwag kang maging problema ng community, alam mo yun? puwede. Basta yun lang naman, eh. Gampanan mo lang ng maayos yung perceived mo na role mo 'no? Oo, basta lahat ng galaw mo walang naapektuhan ng negatibo na masama, Sabagay libertarianism lang ano? 'di ba? Kasi kung ikaw yung tipo ng kapitbahay na, tangina bored ako walang magawa, tignan mo 'tong putang inang kabilang ano na 'yan, gago rin yang mga 'yan, yung mga ganyan. Diyan nagpapatay ng aso, mga Oo, basura oo, niya, yung mga nagbibidyo petty stuff, mga tapos petty 'pag stuff. Tignan pero tignan 'pag mo yung nakasalubong mo yung kapitbahay, yun pa masakmado pare, yung sarili mo lang yung nilalason mo. 'Pag nakakasalubong mo yung kapitbahay, "Uy, pare, oo, gano'n na gano'n nga, gano'n wag na mo gano'n nga. magpe-pester yan sa loob ng dibdib mo." Tanginang yan. Tignan mo yung bulaklak kung nanunuyo na yung mga halaman niya, hindi nagdidilig yan, eh.
Tapos mag-iisip ka ng paraan paano mo siya kakanayin ng pailalim. Yan, doon pupunta yung lalasunin mo yung aso niyo. Oo, yun, oo. Yun, pare. Ise-set up mo siya para ma-prove mo yung sarili mo na tama ka. Di Tapos ba? babatiin mo pa rin, "Uy, kumusta ka? Antay mo naman." Parang gumaganda ka, mare. Pero karaniwan niya sa mga babae, pare. Sa groups ng mga babae, chong, tangina, ang taas din ng kompetisyon nila, kakaiba rin mang-compete yung mga yun. Ibang klase lang magbagsakan. Saan ka nakabasa? Di ba ako nakabasa na ganun? Hindi, dati sa mga sa opisina, pare, kapag Opisina. Ay, putya, wild yan. Trabaho. Wild yan. wild, pare, tangina, ibang klase yung mga babae. Kaya kapag nakita ko ng mga lalaki ganun gumalaw, putang ina, sabi ko, ayos masobrahan sa estrogen. Mean, pare. Mean shit, pare. Mag-aaway yung mga yan. Kasi tayo pwede mo gawing pisikalan eh. Kapag Pero ang kung mauwi ka sa mean shit, pare. Oh, shit. isa sa mga sa mga lalaki na hindi mo siya pwedeng maging kaibigan kapag yung nagpicture kayo tapos may filter yung camera niya. Mapula yung labi mo, ganun, iba yung shape ng mukha mo. Puta, nawawalan gagawang tiwala dun. Tangina yung na-oversmooth yung filter Hindi pwedeng alam mo yun, hindi ka pwedeng maiwan sa isang kwarto na kasama yun. Alam mo yun? Anything could happen. All are possible. Oh, tas magustuhan All mo is din. possible. Hindi lang yun eh. Pwedeng patayin ka. Pwedeng kainin ka. Alam mo yun? Lahat ng gory shit pwede. Yung ganong klaseng person, man, ba't mo nilalagyan ng filter yung camera mo, pare? Oo. Di ba sana ko ikaw lang naka-imbento nun? O kaya sinasubscribe yun na sobrang mahal na hindi lahat ng tao may access sa filter. Alam mo yun? Di ba? At least pwede mo iyabang yun. Uy, naka-filter yung camera. Oh, wala yan, pare. Libre lang yan. Napad ko pala lahat ng tao may filter. Alam namin. Namutang ina, gusto mo magbago yung tsura mo. Maraming ganyan, uso na yan. Pati sa China, pare, ultimo nga pare, backdrop Meron mga narerentahan na mukhang ospital, mukhang classroom, para doon kagawa ng sketches mo. Location. Para sa Sokme. Tapos mukhang realidad, tol. Tanginang yan. Anyway, sorry, may naisip lang ako bigla. ADHD sumipa na naman. Anong tag ito? Napanood ko si Mads Mikkelsen ini-interview. Alam mo si Mads Mikkelsen? Hindi. Ano siya siya yung gumanap na Hannibal na isa pa. Tapos yung naging kalaban din siya ni James Bond. Isa lang yung mata. Yung puti yung mata. Blonde siya, tol. Mads Mikkelsen. Tapos, ano ba tong nasa niya? Polar ba yun? Yung sa Netflix? Teka, hanapin natin kung sino si Mads Mikkelsen. Sige, hanapin ko. Ayan. Ano yun? Ano yun? Diniscuss nila yung yung role. Pero familiar ka sa Silence of the Lambs to? Napanood mo naman, no? Kasi ginawa nila ng TV series yung Hannibal. Yung doktor na serial killer. Si Anthony Hopkins yung sa original. Sa Silence of the Lambs, no? Ang ginawa nila pala ron, men, hindi nila binigyan ng backstory si Hannibal. Ginawa nilang ganun lang siya. Kasi kapag tinrealize mo raw, para hindi siya masyado maging sympathetic. In-explore nila yung absolute villain, pare. Galing din. Kasi tangina trip niya mangain, pare. Mangain ng tao. Yun lang. Tanginang yan. Anyway. Sorry, ADHD. Naligaw tuloy. Iba rin yun eh, no? Ang magiging yung minsan parang masarap din curious ka kung anong tumatakbo sa utak ng mga pungay ng mga psycho killers, no? Oo, kasi sila unique, no? Parang parang kasi hindi mo kayang gawin eh. May ganun sa pinag-usapan nga namin ni Lea na parang may parang meron kang may konting parang GTA. May konting freedom ka. Compared sa ating mga normal. Oo. Alam mo yun, parang mayroon kang extra ticket na may napapasok ang pinto, alam mo yun. Pwede kong gawin to, basta wag lang akong mahuli agad. Oo, kasi wala silang sense of remorse, hindi nila nararamdaman yun. Yung talagang mga actual na serial killer, wala silang value. Hindi nila gets yung value ng Hindi nila gets yung value ng buhay. Na parang lang sila, parang may gano'n na off na sa utak nila. So parang may ikaw naman may fascination ka kasi other. Yun yung other na ayaw mo i-find, Mac. Oh shit, no way, man.
Putang inang yan, ibang klaseng other, find the other, tapos ganun yung nakita mong other. Bok, putang ina, Bok. Ayoko po. Eliminators. Hindi ka pwede tumanggi. Di ba? Siguro may ano yun, yung ano yun, may kasi power fantasy yun, min eh. Yung ganun, pumatay ng, ano mo, kasi you hold dominion over another person's life. May control ka eh. Yes. Another way of control, pare. So powerful. May illusion sila ng control. Yung iba naman doon, insecure. Yun ang mga pinaka-pathetic na mga killer, pare. Pero ano eh, no? Itong mga psycho killer na mga, ano, parang tumawid na sila agad, shortcut na nila, hindi na sila dumaan sa process. Kasi marami rin mga psychos na parang normal lang eh. Lalo yung mga powerful and shit, di ba? Lahat ng fantasy na pwede nilang gawin na medyo, god damn, ginagawa ba yan? Para lang sa pera gagawin nila, pare. Oh. Papalitan lang nila ng pera, di ba? May kunyari na tao. May kunyaring sense of purpose, no? Di ba? Nakatago ka rin. May kabaliwan din yun, pare. Or pwede rin talagang ano ka, push to the brink. May pinatay ka na parte ng sarili mo. Kasi para magawa mo yun, pare, meron kang ibang gagawin. Di ba? Kaya kayo guys, huwag kayong papatay. Ay, tama ba? Siyempre, buhay lang. Buhay lang, buhay lang. Putok mo sa loob. Buhay lang ba? Huwag kang pumatay, bumuhay ka. Huwag kang matakot. Huwag kang matakot, putok mo sa loob. Ayan. Bago pa tayo masiraan ng bait at tuluyang masayko, tapusin na natin to rito, Mac, no? Mabuti pa, at si Mrs. antok na. Ilong-ilo na. Nakikita ko na sa mata mo, mare. Parang tinitignan ka na ano eh. Papahinga na kami. Tayo na laptop na to, doon lang yata sa saksaan ko, pare, or I don't know kung sa extension. Baka sa extension. Pag nakarekta sa wall, ano, wala naman, okay naman, hindi namamatay. Dinadala ni Mrs. sa trabaho, hindi rin namamatay. Baka yung ano nga doon. Hindi lang, no? Nasasagi, mga ganun, pare. Parang titignan mo rin kasi kung baka mamaya mo. Or meron pang laman yung battery, bigla na lang namamatay. Hindi, wala. Tinanggal ko yung battery nito eh. Yun na nga. Nasasagi yun dun yun sa ano. Sa extension. Uy, tangin na. Diniscuss na natin yung laptop ni Mac, no? Imbis na magtapos tayo. Uy, Misha, promote ka muna. Meron akong show. Yes, Pampanga, Angeles, Pampanga, nandiyan kami. This coming sa third day na yan. January 25, Echo Bar and Resto. Angeles, Pampanga. Kita-kits. Ako naman, abangan nyo lang. Punta lang kayo dun sa website. Meron din ako sa February. Magkasama pa rin kami ni Mac niyan. So, abang-abang. Tsaka check out nyo rin yung pag wala kayong mapakinggan minsan, nasa Spotify yung The Talkang Show. Comic 50 Radio. In-upload nyo nga pala siya sa sharing mga episodes doon, check nyo. Check the mic and make sure it sound right, lang, pare. At kung trip nyo pa rin kaming tulungan ni Mac, pwede kayo mag-Patreon, pero kung hindi, okay lang. Punta lang kayo sa patreon.com/minwagemaxrich, no? Para kung ibaba kaya natin ng Patreon natin sa 50 na pwede doon. Desperado na. Pwede na kaya natin 50, dumami-dami pa. Ewan ko, wala yatang ganun tier. Or Patreon natin, give what you want. Pwede naman. Pay what you want, no? Give what you want, monthly. Naglalagay kami ng donation button sa sunod. Wala mo tayo donation button. Wala naman yun eh. So, natutuwa kayo, punta lang kayo dun. Tapos, social media channels namin, yes. Sa Minwage Max Rage Party List, siyempre. Facebook.com/minwagemaxrage din. Para naman updated kayo sa mga episodes kung hindi kayo naka-follow sa amin sa Spotify, di ba? So, yun lang. Maraming salamat sa lahat na nakinig. Teka lang. Sorry, nakalimutan ko yung mga Patreons natin. Nga pala. Salamat nga pala. Jefferson Mejia. Papadalan ka dapat ni Mac ng sticker kaso nga lang. Yari ako dyan. Yari ako. Jeff. Hindi ko nga mini-message eh. Yari ako. Paano natin Anyway, sige. Basta abot yan, Jeff. Next time na. Si Brymon Padasa, si Denver Alvarado, at saka si Lucien ng Australia. Yun lang. What's up?
Maraming salamat sa lahat nakikinig at patuloy nakikinig na aming podcast. Lagi niyong tatandaan. Tangin ninyo, ito simulation lang. Simulation lang to. May programmer daw. May juice. Yun, yung juice pa. Sabi.